Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa EDSA ngayon, nagkagulo na. Pumunta na ngayon ang mga taga-INC o itong Iglesia ni Cristo. Galit na po ang Iglesia ni Cristo dito sa gobyernong ito. Alam naman po natin na itong Iglesia ni Cristo ay isa ito sa pinakamalaking organisasyon ng mga religious na sumusuporta po sa mga kung ano man ang mga activity o yung ating progresyon ng ating bansa patungkol po sa ating governance. Alam naman po natin na sila yung unang sumisigaw kapag meron pong kapalpakan ang gobyernong ito. Ngunit subalit kanina nagsalita na po ang INC, no? Ang mga leaders ng INC ay nagsalita na po. Bakit nandyan sila ngayon sa EDSA? Bakit may supresang rallying naganap kaninang umaga hanggang ngayon gulong-gulo dyan sa EDSA? Okay? I-explain natin yan according to sequence. Kasi nagsimula po ito kaninang umaga. Okay? Ang INC po ay parang napuno na dito sa mga pinanggagawa ni Bongbong Marcos. Let's go straight to the point. Ginagawa nila yan ngayon kasi naiinis na po sila. Hindi na po nila nagugustuhan ang mga pangyayari. Isa sa mga dahilan sa nangyari ni Senator Marcoleta. Bakit mas nauna pang maaresto at makulong si Senator Marcoleta? Tapos itong mga corrupt na mga government officials sa flood control ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong. Kaya sila galit. Yan ang pinakapunto ng INC. Mamaya ipaparinig ko sa inyo mismo isa sa mga leaders ng INC inexplain niya ito harap-harapan. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pati si Senator Marcoleta kaninang umaga nagpalabas na po siya ng official statement patungkol po doon sa press conference ni Boying Rimulya, ang ombudsman natin na mahilig mamumulitika. Yan naman ang masabi ng taong bayan eh. Itong si Rimulya ginagamit lang ito ni BBM. Okay, yan ang paniwala ng taong bayan. Sa ngayon ay dahil doon sa press conference ni Rimulya na aarestuhin na talaga itong si Marcoleta, Senator Marcoleta, na siya pa naman ang nangunguna para tulungan ang taong bayan masugpo itong problema natin sa korupsyon dito sa flood control, pero siya pa yung ginigipit ngayon ng gobyerno. So pakikinggan rin natin yan si Senator Marcoleta. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Tapos pati itong si Senator Alan Peter Cayetano ay nagsalita na rin patungkol sa nangyayari ngayong araw na ito. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga ganitong breaking news at trending nating mga balita. Okay? Wala muna tayong batian ngayon kasi medyo marami po tayong ipapakitang videos at i-explain sa inyo. Okay? Unahin muna natin itong ito yung para maiintindihan ng mga audience ko dito sa Donmar TV, yung series of events, yung sequence kung ano yung nauna hanggang ngayon. Okay? Noong alas 3 pa ng umaga, kanina ito alas 3 pa ng umaga, nagtipon-tipon na ang INC o itong Iglesia ni Cristo na wala man lang announcement. Walang announcement surprise ito. Hindi po nakapaghanda ang gobyernong Marcos dito ngayon na nandyan sila ngayon sa EDSA. Okay, ito po yung nangyari kaninang 3 a.m. ng umaga. Ayan, kitang-kita nyo, nagta-traffic na 3 a.m. ng umaga pa lang. Ayan, sobrang traffic na yan Nagre-reklamo na nga yung mga dumaan dyan Okay na, Rick. Walang alam ang administrasyon na ganito pong mangyayari kanina. So, sa ganitong oras, medyo nakapansin na ang mga pulis, 3 a.m., 4 a.m., mga ganong oras. Kasi wala pang araw, medyo madilim pa. Napansin na nila na parang INC itong nagtipon-tipon. Wala ngang media ang nakakover nito Ito mga videos na ito, kuha ito ng mga ordinaryong tao lang. Yan.
Yan. Yan po ang nangyari 3 a.m. ng umaga. Ganun. Ano pa? Medyo peaceful po ang pagtipon-tipon ng INC. Nung dumating na ang mga CIDG at yung mga gobyernong Marcos, pagdating dito, mga alas 6 ng umaga, okay? Dito na nagsimulang nagkagulo. Ito na po yung nangyari. Ipapakita ko sa inyo. Ito na po yung nangyari pagka alas 6 ng umaga, kanina. Parang itong mga CIDG na ito, parang may hinuli sila. Isa sa mga rallyista. Hindi ko alam what is the root cause, o ano yung pinakadahilan dyan, bakit hinuli nila yan. Yung iba na nakapaligid dyan ng mga rallyista ay parang pinipigilan itong mga CIDG. Okay? Marcos Jr., ganito po kayong klaseng leader. Ang bansang Pilipinas ay laging merong gulo. Halos na lang buwan-buwan merong kung hindi gulo sa Senado, yung KOJC, hanggang dito. Pati, alam nyo ba, sa totoo lang, itong Iglesia ni Cristo, loyal ito ng gobyerno. Pero ngayon, parang galit na sila sa gobyernong ito eh. Gobyernong Marcos let me emphasize, administrasyong Marcos sila galit. Dahil yan sa'yo, BBM, nagkagulo na ang mga Pilipino. Alam ko naman yung mga pulis dyan, napipilitan yan sila kasi utos lang yan, trabaho lang nila yan eh. Grabe. Ayan may isang hinahuli na. Kawawa. Ito ba yung klaseng bansa na gusto mong mangyari, BBM? Nag-away-away na ang mga Pilipino dahil sa'yo? So yun po ang nangyari kaninang alas 6 ng umaga pagdating ng mga authorities. Okay? Pagkatapos noon ay nakita ko rin ito, no? Parang si Kuya Attorney Mark Tolentino, isa rin ito sa mga dahilan na ikinagalit ng gobyernong Marcos. Nililihis kasi nila ang flood control corruption dito sa impeachment ni BP Sara. Isa ito sa nagpapagulo dito Isa ito sa mga ikinagalit rin ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, nandito po nagpalabas po ng video itong si Kuya Attorney Mark Tolentino. Okay? Patungkol po sa impeachment ni BP Sara para po malinawan po tayo kung ano ba talaga. Kasi masyadong technical itong impeachment trial ni BP Sara. Ito po, malinaw na explanation ni Kuya Mark. Okay, play. Magandang araw mga kababayan, ako si Kuya Mark Tolentino. Pag-usapan natin ng malinaw ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Una, ang impeachment ay hindi automatic na ibig sabihin guilty na ang isang opisyal. Kapag sinabing impeached, ibig sabihin ang House of Representatives ay nagsasabing may kasong dapat iharap at litisin sa Senado. Ngunit ang Senado bilang impeachment court ang lulitis at magpapasya. Impeachment is not automatic guilt. Hindi pwedeng tanggalin ang Vice President dahil lamang sa political disagreement o social media pressure. Sa ilalim ng konstitusyon, may tiyak na grounds lamang: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Malinaw yan Yan po ang guidelines para ma-impeach ang isang government official na kagaya ni VP Sara. Kaya ang tunay na tanong ay hindi na sino ang panalo sa politika. Ang tanong ay, nasunod ba ang konstitusyon? May sapat ba at nasunod ba ang konstitusyon? Parang hindi Parang hindi. Wala ang ebidensya at nabigyan ba ng due process ang magkabilang panig? Ang House prosecutors ang magpapakita ng kanilang kaso. May buong karapatan naman ang Vice President at kaniyang mga abogado na tumutol, mag-cross-examine, magpresenta ng depensa at questionin ang legal at factual basis ng mga paratang. Tandaan, impeachment is... Magaling rin ito si Atty. Tolentino magaling rin ito kasi kagaya ito ni Atty. Torion shoutout nga pala kay Atty. Torion, magkita-kita kami mamaya. Alas 6 ng 7 PM, no? Meron po kaming gathering, may dinner po kami with Atty. Torion. Okay, ini-invite po tayo mamaya. Okay, ito. Kagaya po ito ni Atty. Torion, itong si Atty. Tolentino na sumusunod lamang po sa mga legalities ng mga attorney, yung mga sumusunod lang sa batas at sa ating konstitusyon. It's not an ordinary criminal case. Kung may conviction, ang consequence ay removal from office at maaaring disqualification from future public office. Ngunit ang anumang hiwalay na criminal liability ay kailangan pa ring idaan sa regular na hukuman. At magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng 2/3 ng lahat ng senador.
Hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang headlines, hindi sapat ang opinyon. Sa huli, test ito sa Senado, sa House of Representatives at sa ating paninindigan sa rule of law. Dapat na manaig ang ebidensya, due process at ang saligang batas. Salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So malinaw po yun ha. Yan kung susundin ba ng Administrasyong Marcos yung inexplain ni Atty. Tolentino. Kasi parang hindi sinusunod nila eh. 'Di ba? Basta lang sila maka-impeach kay BP Sara. So dito natin malalaman yan kung itong ating mga senador ay talagang they will follow the Constitution guidelines bago ma-impeach si BP Sara. Kasi kung kahit wala namang basihan na i-impeach si BP Sara at ini-impeach sila, parang very obvious na talaga na sila po ay namumulitika. Okay? So ngayon, pagkatapos ng post na yon ni Kuya Mark, Atty. Tolentino, ay nagpalabas ng video message, official na mensahe ni Senator Marcoleta patungkol po sa update ni Ombudsman Remulla na aarestuhin na itong si Marcoleta. Heto po yung sinabi ni itong Senador Marcoleta. Ito na, salita na. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Correct. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Mantakin nyo, no? Mas nauna pa siya na makukulong si Marcoleta compare dito kay Martin Romualdez. Dahil dito sa selective na pagka-ombudsman itong si Bonjing Remulla. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Grabe. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Grabe ang tapang ni Senator Marcoleta ha. Hindi po siya natatakot dito sa mga statements ni Bonjing Remulla, ombudsman. Hindi po siya natatakot. Bahala na kung makulong siya. Nandito po ako, binoto ako ng taong bayan para pagsilbihan ko ang taong bayan dahil galit na ang taong bayan dito sa flood control scandal, flood control corruption na hanggang ngayon hindi po nila nasusolusyonan kasi sila po ang nagnanakaw. Senator Marcoleta, saludong-saludo po ang taong bayan sa inyo. Sa tapang mo. Hindi kayo kagaya ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Na mga balimbing, takot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Isa rin yan ha. Arestuhin si Senator Marcoleta para hindi po makapag-ingay sa flood control at hindi po maimbestigahan ang flood control. Pangalawa, hindi na po siya makapag-participate dito sa impeachment ni BP Sara. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Correct. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating... Kasi dalawang purpose, yung impeachment ni BP Sara at itong flood control. Paldong-paldo si BBM kapag makulong itong si Senator Marcoleta. Grabe ka, BBM. Ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Grabing tapang nitong taong to. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat which is si Remulla ha. nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado,
Isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Yan. Mga minamahal kong So, nasabi po niya ito kasi alam ni Senator Marcoleta na pinupolitika na siya. Very obvious. Taong bayan alam. Di ba? So ngayon, alam naman po natin, kakasuhan siya ng plunder, non-bailable yun, so sigurado talagang makulong siya. Na alam naman natin, signabi na ng COMELEC mismo, na yung mga donation na tumutulong sa kanya nung panahon ng eleksyon ay hindi yun makonsider na plunder. Kasi donation yun eh. Ginamit nila yun para siraan si Senator Marcoleta at walang mali doon, walang krimen na nangyari doon. Pero pilit pa rin nilang kinasuhan at ikukulong itong si Senator Marcoleta while the case is going on. Kasi non-bailable eh. Kahit hindi pa siya napatunayang guilty, kulong na siya kagad. Kaya, ngayon, nagsalita na, kasi Iglesia ni Cristo itong si Senator Marcoleta, nagalit na ang Iglesia ni Cristo, nagpalabas na po sila ng official statement. At heto na po ang official statement ng Iglesia ni Cristo patungkol po dito sa nangyari kay Senator Marcoleta at sa nangyari ngayon sa EDSA. Ayan, ito po. Panoorin ninyo. Dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Correct. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Tama. Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation Correct. mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon Correct. na walang krimen na Diba? naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo Yan. ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Correct. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Grabe. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, Yan na. ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan Grabe. na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ayan, malinaw na ha. Very clear po ang explanation ng Iglesia ni Cristo. Very clear. Okay? Kaya sila ngayon hindi titigil sa sa katarungan. Okay? Very obvious. Sila po yung nagagalit. Dahil kung ano man ang stand ni Senator Marcoleta, ganun rin ang stand ng buong organisasyon ng Iglesia ni Cristo. Okay? Pagkatapos lang nangyari ito, ay biglang
Ano nangyari? Bang! Heto po ang nangyari. Just in, Malacanang is on lockdown as Iglesia ni Cristo holds a massive rally along EDSA. The two main gates of the palace have been shut. Okay? Ang dalawang gate ng Malacanang sinara na. Natakot itong palasyo, itong Malacanang, itong si Bongbong Marcos. At nag-breaking news kanina na si Bongbong Marcos ay nagpanic na. Bakit siya nagpanic? Kasi hindi na siya dumalo sa kanyang schedule ngayong araw na ito. Parang pinoprotektahan siya si BBM. Kasi alam niyo naman, security threat, magganon ganyan, kung ano na naman ang kanilang i-reason out dyan, no? Siyempre, isi-secure talaga yung presidente. So, nagpanic sila. Kasi alam naman nila na itong Iglesia ni Cristo na organisasyon, religious organization, ay very big. Isa ito sa pinakamalaki. At kung anuman ang desisyon ng INC, ay iisa lang yan sila. Hindi po kagaya yan ng Roman Catholic na religion na iba-iba tayo ng political stand. Sila, iisa yan. Kung ano ang stand ng isa, stand ng lahat. Okay? Malinaw yan. So, nag-lockdown ang Malacanang. Natakot sila. Ngayon, na natakot sila, doon naman sa EDSA kung saan nagtipon-tipon yung mga INC members na sobrang dami, ang sinisigaw ng INC ay bias raw ang... Sino ang bias? Ito po, panoorin ninyo. Oh, wait muna. Ito. Panoorin natin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman